Hindi kailanman ako aalis hanggang sa huling segundo. Ito ang unang linya na sumigaw sa puso ni Maria Liza de los Reyes nang hakbang pa lang niya ang makintab na sahig ng simbahan sa puso ng Batangas City. Ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa mga vitral, dilaw na sinag na sumusulyap sa puting bulaklak. Ang hangin may dalang halimuyak ng sampagita, at ang mga halakhak ng mga kaibigan niya ay tila musika sa simula ng isang magandang pangarap. Si Maria Liza ay nakasuot ng isang sinulid puting damit na matagal niyang pinangarap. Ang tela ay bumabalot sa kanya, malambot, himahaplos sa balet niya habang siya ay nakatayo sa altar. Umaga ng Sabado, alas 7 pa lang ng umaga sa Batangas, at ang araw ay tila nag-aabang. Aligid niya ay puno ng mga bulaklak, rosas na pula at rosas, uban ang mga dahon na kulay esmeralda. Nakangiti siya, puno ng pag-asa. Iniisip niya ang makapal na mga pangarap, ang pamilya niya na nagsabing ito na ang araw mo, at ang lalaking matagal niyang minahal, si Ramon del Rosario, nakausuklay na buhok, malaking ngiti, at mga mata na sumasayaw tuwing tinitingnan siya. Ngunit sa gitna ng eksena ng kasiyahan, may isang hindi inaasahang tunog, isang malakas na tunog ng kampanilya, higit pa sa inaasahan, na tila sinasabing huwag kang bumitiw. At naghintay ang oras, at ang oras ay tumigil. Ang mga mata sa simbahan ay lumingon. Ang mga kaibigan ni Maria Liza ay tumigil sa pag-uusap. Ang maya-maya ay nagsimulang magsalita, ang bulungan-bulungan. Nasaan na ba si Ramon? Iyak ang pumutok sa mata ng kanyang ina. Ang mga bisita ay nakatinginan. Ang sundalong bigla ang pagtigil ng musika ay parang pagbagsak ng baitang sa ilalim ng paa. Ano ang nangyari? Sino ang kukuha na tamang sagot? At saan ito dadalhin ang puso ni Maria Liza? Narito ang isang simpleng babae mula sa isang maliit na bayan, isang tahanan na hindi malaki, ngunit puno ng pagmamahal. Ang mismong puso niya ay tila dagat, malawak at kayang tumanggap ng isang malaking pangarap. Ngunit sa harap ng altar at sa harap ng maraming meta, nawala siya sa isang iglap. Walang si Ramon sa kanyang tabi. Walang halik. Walang ako'y handa, walang mamahalin kita saan man. Ang pulang rosa sa bulaklakang decorative ay natumba, ang sumagitsit ng hangin ay tila may lihim na sinasabi, hindi ka pa handa. Sa mga sandaling iyon, maririnig mo ang tibok ng puso ni Maria Liza, bilog, mga bigat, parang orasan na tumitigil. Ang kasiyahan ay naiwan sa labas ng simbahan para sa iba. Ang kahihiyan ay pumasok at yumuko sa kanyang balikat. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang loob niya ay nagiging alab ng tanong. Bakit ako? Nasaan siya? Ano ang nangyari? At, pinakamahirap sa lahat, ano ang mangyayari ngayon? Ang ina niya ay lumapit, haplos sa balikat ang kamay niya. Anak, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ngunit ang tinig niya ay nanginig, at ang mga mata niya ay nagpaalam sa isang pangarap na hindi pa sumusuko. Maria Liza ay tumitig sa harap ng altar, sa walang katahing upuan kung saan dapat nakaupo si Ramon. At habang ang mga sandali ay nagiging tilataon, isang babae ang lumapit sa pintuan ng simbahan, may dalang liham sa kamay. Opisyal ang pagkilos, ngunit ang mata niya ay parang may sinasabi ng hindi sinasabi. Nilapa niya ang lapis cruz, pinyok ang tinig sa ilalim ng hininga at sinabi, Maria Liza, tahimik. Dapat mo ito malaman. Ngunit hindi niya inilabas ang liham. Hindi pa. At tumigil siya sa pintuan. Ang liwanag ng araw ay bumagsak sa basang lupa sa labas. Mga tuldok ng tubig na kumikislap sa anino ng simbahan. Maria Liza ay nakatingin sa papel sa kamay ng babae. Ang kulay nito ay bahagyang mapusyo, tila ginugol ng oras. Ano ang nilalaman nito? Bakit hindi agad binasa? Bakit ang babae ay naghintay pa? At lalo na, ano ang koneksyon ni Ramon dito? Ngayon, ang puso ng sinuman na nakapanood nito ay marahil unang naiyak sa halip ng ngumiti. Dahil ang pangarap ay naputo, ang alitan ay hindi pa nagsimula. At sa gitna ng kanyang kawalan, may pumuslit na isang makitid na sugat. Ang isang babae na pinangarap na mahalin ay iniwan, ngunit hindi pa naisuko. At habang ang simbahan ay unti-unting naglilipat sa mahinang liwanag ng hapon, tumayo si Maria Liza at humakbang papalayo mula sa altar.
Hindi pa siya babalik sa upuan niya. Hindi pa siya maaabot ang katapusan ng kwentong ito. Lalo na hindi pa niya nabubuksan ang liham. Ang tanong ngayon ay, kung paano niya babalikan ang sarili niya, kung paano niya muling hahanapin ang pag-asa sa gitna ng kahihiyan. Pero higit sa lahat, kung ano ang nasa liham ang magpapabago sa lahat. Dito na magsisimula ang tunay na paglalakbay. Ikaw, sa palagay mo, ano ang laman ng liham na nasa kamay nila si Maria Liza at ano ang ginawang dahilan kaya si Ramon ay hindi lumilitaw sa altar? Ikomento mo sa ibaba kung ano ang inyong hula at bakit sa inyong palagay. Sa labas ng simbahan, ang hangin ay tila naging mas malamig kaysa sa karaniwan. Ang mga ulap ay nagsimulang kumulapo sa langit ng Batangas at ang mga alon mula sa dagat sa dikalayuan ay maririnig na tila humihinga. Si Maria Liza, nakayuko, ay humakbang palabas sa pinto na parang isang tauhang iniwan ng sariling pelikula. Ang mga tao ay nakakatinginan, ang ilan ay may awa, ang ilan ay may bulong na matalim gaya ng kutsilyo. Sayang, napahiya siya, siguro may ibang babae. Ang ganitong mga salita ay lumilipad sa paligid, arang mga bubuyog na hindi mo makikita pero ramdam mo ang hapdi ng turok nila sa loob ng dibdib. Ang liwanag ng araw ay napalitan ng mapusyaw na dilim at sa pagitan ng mga anino, naroon pa rin ang babae, ang may hawak ng liham. Hindi niya pa rin umaalis ang tingin kay Liza. Anak, sabi na ina ni Liza, habang pinupunasan ang luha, umuwi muna tayo. Ngunit si Liza ay parang estatwa. Wala siyang marinig. Tanging tibok ng puso, mabagal, mabigat, paulit-ulit. Nasaan ka, Ramon? Lumapit ang babae sa kanya. Ang amoy ng ulan ay lumanghap sa pagitan nila. Halimuyak ng basang lupa at lumang papel. May kailangan kang malaman. Bulong nito, halos hindi marinig sa gitna ng paghampas ng hangin. Ngunit bago pa niya maabot ang liham, may dumating na sasakyan. Isang itim na kotse na hindi pamilyar. Mabilis, mapanganib, parang may hinahabol o tinatakasan. Ang mga gulong nito ay nagdulot ng alikabok at bulong na takot sa mga taong nakatingin. Isang lalaking nakaitim ang bumaba, naglakad papasok sa simbahan at nagtanong sa pari, si Ramon del Rosario, dumating ba siya? Walang sumagot. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ng simbahan ay tila may sariling buhay, puno ng mga tanong na walang kasagutan. At sa labas, si Liza ay lumakad na paalis, hawak pa rin ang bahagi ng kanyang belo, ngayon ay nabasa na ng ulan. Sa bawat hakbang, tila unti-unting lumalayo siya hindi lang sa simbahan, kundi sa sarili niyang nakaraan. Pagdating sa bahay, hindi siya nagsalita. Ang kanyang ina ay nagprito ng tinapa, ang amoy ng mantika at bawang ay pumuno sa maliit na kusina. Ngunit hindi kumain si Liza. Umupo siya sa harap ng lumang makinang panahi, ang makinang minsang pinagtrabahuhan niya para sa maraming kasal ng ibang babae. Ang mga daliri niya ay marahang humaplos sa bakal na malamig. Doon niya unang naramdaman, sa katahimikan, may nagsisimulang bumuo ng kakaibang lakas. Ngunit bago pa niya mabuksan ang liham na iniabot ng babae kanina, dumating si Tita Rosa, ang matandang kapitbahay na palaging may alam sa lahat ng nangyayari sa baryo. Liza, sabi niya, hingal pa, may nakita raw sa tabing daan, isang wallet na may ay ni Ramon. Ang mga salita ay tumigil sa hangin, parang binibitin ng isang kamay na hindi mo nakikita. Wallet, bakit nandito? Nasaan siya ngayon? Ang mundo ni Liza ay muling umikot. Kinuha niya ang wallet mula sa kamay ni Tita Rosa. Basang-basa ito, may putik sa gilid at amoy ulan. Sa loob, may larawan nilang dalawa. Si Ramon nakangiti, si Liza nakatingin sa kanya. Ngunit sa likod ng litreto, may nakasulat sa tinta na halos nabura. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo si Teresa. Ang pangalan ay parang kidlat sa loob ng utak ni Liza. Teresa? Hindi niya kilala ang pangalang iyon. Ngunit sa isang iglap, naalala niya ang babaeng may hawak ng liham sa labas ng simbahan. Ang malamig nitong tinig. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang alam na ang lahat bago pa siya magsalita. Siya ba si Teresa? Ang gabi ay bumagsak ng mabilis at ang mga ilaw ng poste ay nagbigay ng dilaw na anino sa dingding ng bahay. Si Liza ay hindi mapakali.
Hawak pa rin niya ang wallet at ang liham na kanina pa niya hindi mabuksan ay nakapatong sa mesa. Basa, ngunit buo. Sa labas, maririnig ang malayong kulog, parang boses ng mga alaala na gustong bumalik. Sa bawat hampas ng hangin sa bintana, naririnig niya ang tunog ng kampana sa simbahan. Mahina, ngunit malinaw. Hindi niya alam kung totoo o imahinasyon. Ramon, bulong niya, halos pakiusap. Ano ang ginawa mo? Ngunit wala nang sagot. Ang tanging gumalaw ay ang pepel na may pangalan ni Teresa. Umalon sa hangin at dumikit sa sahig. Parang sinasadyang ipaalala na may kasunod pa ang gabing iyon. Sa labas, ang itim na coach ay dumaan muli. Walang pasahero, walang ilaw, ngunit may bakas ng putik at amoy ng gasolina. Sa sandaling iyon, muling tumayo si Liza. Ang kanyang buhok ay bahagyang nabasa ng ambon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naluhaan. Sa halip, may isang uri ng liwanag na tumagos doon, hindi ng pag-asa, kundi ng pagkakatanto. Ang mundo ay hindi na kasing lambot ng deity, ngunit siya rin ay hindi na ang babaeng iniwan sa altar kaninang umaga. Tinupi niya ang liham, itinago sa dibdib, at tinitigan ang direksyon ng simbahan mula sa bintana. Sa dilim ng gabi, may kumikislap na ilaw, isang paro na nakasabit sa pinto ng bahay ng kanyang ina, gumagalaw sa hangin. At sa loob ng isip niya, isang tanong na paulit-ulit, kung totoo ang lahat ng ito, sino talaga si Teresa at ano ang koneksyon niya kay Ramon? Sa pagitan ng katahimikan at ulan, maririnig ang isang mahinang pagtunog na makina ng panahi. Hindi niya sinadya, ngunit gumalaw ito mag-isa, parang may buhay. Ang unang tunog ng karayom sa tela ay nagsimula ng isang bagong ritmo, isang kwento na hindi pa tapos, isang awit na unti-unting bubuo ng dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling buhay. At doon nagsimulang mabuo sa loob niya ang kakaibang pakiramdam. Ang takot ay nagsasama sa pagkauhaw sa katotohanan. Ang gabi ay hindi pa tapos, at ang liham ay hindi pa nabubuksan. Ngunit kapag binuksan niya ito, baka hindi na niya makilala ang sarili niyang mundo. Si Teresa ay hindi ang madalas mong hulihin sa mga tsismis sa plaza. Tahimik siya, may hawak-hawak palaging notebook at peyong, at may mga mata na nag-iimbak ng alaala. Nang una siyang makita ni Maria Liza sa pintuan ng simbahan, may dala siyang sober at isang katahimikan na hindi basta-basta mawawala. Kinabukasan, naglakad si Maria Liza papasok sa maliit na tindahan ni Teresa sa gitna ng lipa, isang lugar na puno ng lumang litreto, sulat at amoy ng tsaa. Ang ilaw ay malumanay, ang mga anino mahaba, at ang bintana ay may patak ng ulan. Bakit ka nandiyan noong araw ng kasal? Tanong ni Maria Liza. Malumanay ngunit may pira-pirasong titig na hindi madaling itago. Bakit hindi mo binigay agad ang liham? Tumayo si Teresa at kinuskos ang mga daliri niya sa tinta. May mga bagay na hindi sinasabi sa harap ng marami, sagot niya, at may ngiti na hindi lubos na liliwanagan. Alam ko ang tungkol sa pamilya mo dahil matagal ko nang sinusundan ang mga sulat, ang dokumento, at ang mga pangalan. Si Ramon ay bahagi ng isang lumang alitan na hindi simpleng isa sa walang bahala. Binunot niya ang isang piraso ng larawan. Si Ramon kasama ang isang batang babae na hindi si Maria Liza, may pagkakahawi kay Teresa. Ang puso ni Maria Liza ay kumabog ng mas mabilis. Ano ba ang koneksyon ninyo? Tanong niya. Ngunit bago pa man masagot ni Teresa, dumaan sa isip niya ang isang eksena. Si Ramon, nagmamadali, may dalang bag, tumatakbo sa tabing dagat. Bakit aalis naman siya ng ganon? Ang imahinasyon niya ay naglalaro ng mga tanong, at ang mga tanong ay lumilikha ng maliliit na sugat ng pagdududa. Ipinakita ni Teresa ang isang lumang liham na may bahagyang nabura, may pumasulat na pangalan, Teresa Mendoza, at sa dulo ng liham, isang pangungusap na nagbabala, kung may mangyari sa akin, hanapin si Liza. Bakit man sinulat iyon? Ano ang kabuuang kuwento sa likod ng pahayag na iyon? Ang tindahan ay napuno ng bigat ng pagkukuwento. Lumang tala ng pangakong itinago para sa ikabubuti ng isang pamilya, at isang pangako na nagtulak sa mga taong may kapangyarihan na magtimpi. Lumabas si Maria Liza at naglakad sa baybayin, dala ang bigat ng mga litreto. Sa tabi ng dagat,
Ang alon ay humahaplo sa paa niya. Ang hangin ay may lasa ng asin, at ang mga ulap ay nagpapakita ng anino. Ang eksena ay parang pelikula. Dito niya napagtanto na ang mundo niya ay unti-unting nagiging puzzle na may nawawalang piraso. Ngunit bago niya masagot ang lahat, nakita niya ang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga dokumento. Corazon del Rosario, isang pangalan na tila tahimik na nanonood sa gilid ng kwento. Sa lumang bahay ni na Lola Corazon, ang amoy ng sili at geta ay sumalubong. May mga sulat doon, at ang isang pahina ay may bahagi na napunit at may marka ng luha. Sa likod ng isa sa mga larawan, may nakalagay na piraso ng musika at isang pangalan, Teresa Mendoza. Para bang ang pangalan ay isang susi na hindi pa rin tugma sa anumang kandado. Sino si Teresa Mendoza? Bakit lumilitaw ang kanyang pangalan sa gitna ng mga liham na tila nagtatakda ng kapalaran? Uwi si Maria Liza na may mga kopya ng liham at larawan. Sa kanyang maliit na kuwarto, iniletag niya ang mga ito sa mesa, mga piraso ng papel na nagmumukhang salamin na may bitok. Ang isang entry sa diary ng isang matanda ay nagsasad, "Hindi namin inakala na ang pangako ay magdudulot ng ganung epekto." Ano ang pangako? Ano ang itinagong lihim na naging dahilan upang ang isang kasal ay maglaho sa hangin at ang maraming pusong mag-alangan? Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Madalas ang pagkatok ay parang pagbukas ng bagong kabanata. Sa labas, may isang lalaki na may suit na polo at mukhang pagod. Kumakaway siya ng isang sober. Hindi niya sinabi ang maraming salita, ngunit ang mga mata niya ay may dalang impormasyon na hindi basta sinabi. Ang bag sa kanyang kamay ay may amoy ng gasolina. Ang mga damit niya ay may bahagyang putik, arang nagmamadali mula sa malayo. May mga tao papala na hindi sumusuko. Bulong ni Teresa, halos hindi marinig. Nagising si Maria Liza sa gitna ng gabi na tila may naiba sa hangin. May tunog ng paputok sa malayong kalsada at mga yabag na nagmamadali. Inilabas niya muli ang larawan at nakita ang isang maliit na marka sa gilid, arang selyo ng isang organisasyon na hindi niya kilala. Ang marka ay may dalawang titik at isang araw na tila nakaukit, isang detalye na maaaring hulaan ng ilan, isang sagisag na nagbukas ng mas malalaking pinto. Habang pinagmamasdan niya iyon, may tumunog sa telepono, isang text na tila walang pangalan, naglalaman lamang ng isang petisyon. Huwag magtiwala agad. Hanapin muna ang talaan. Ibig sabihin nito, may ibang mata na nagmamasid. Sa loob ng isipan niya, nag-uumpisa ang dalawang damdamin na magtagisan, takot at pagnanais na malaman. Ang bawat larawan ay parang piraso ng isang lihim na mas malaki kaysa sa kanilang maliit na bayan. Ang pangalan ni Teresa, na isang misteryo noong una, gayon ay nagiging sentro ng isang kuwento na hindi pa tapos. Habang ang buwan ay tumataas sa langit ng lipa, may isang maliit na piraso ng papel na kumikislap sa gilid ng mesa, ang bahagi ng lumang liham na napunit at naglalaman ng ilang salita lamang. Kung hindi kami magbabago, mawawala kami. Ang linyang iyon ay parang paanyaya at babala ng sabay. At sa sandaling iyon, may kumatok muli, mabilis, determinadong pagkatok, may bagong yabag sa hagdan. Ang mukha sa likod ng pinto ay maghahatid ng isang bagong piraso na maaaring mag-turn ng lahat ng tiyansa o magbukas ng isa pang sugat. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Ang mga sagot ay nagdudulot lamang ng mas maraming tanong. Ang apoy na nagdulot ng sakit kay Maria Liza ay unti-unting naging init ng bagong lakas. Bago matapos ang gabi, bumalik siya sa maliit na paggawaan ng pananahi. Ang makinang deity tahimik, gayo'y kumakanta sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang tunog ng bakal at sinulid ay naging ritmong nagpapatibok sa dibdib niya. Bawat tahi ay tila nagbabalik ng isang piraso ng dignidad. Ang tela na deity nagdala ng pangungutya ngayon ay naging tela ng muling paglikha. Puting lino para sa isang matandang kasuotang pangbinyag, mga kurbada ng seda na nagtatago ng mga alaala, at isang malapanaginip na renda na parang sinag ng umaga. Hindi nawawala ang mga tingin ng mga kapitbahay, mga usapan, mga hinahabi nilang haka. May mga ngiting mapanuri sa pelengke, may mga matang pilit na kukobli ng pagkamangha, may mga lumang kaibigan na dahan-dahang lumalapit.
Ngunit natutunan niyang tumitingin sa sarili sa salamin ng kanyang gawa. Si Maria Liza, ang babaeng nakatayo sa gitna ng araw, may mukha na hindi na puno ng luha kundi may bakas ng tiyada. Habang tinatapos ang isang damit, napansin niyang may nakatupi sa ilalim na drawer. Isang resibo para sa isang biye patungong Cavite. May petsang 2 taon ang nakalipas. Bakit pupunta si Ramon sa Cavite? Ano ang hinahanap niya roon? Ang simpleng resibo ay nagbukas ng bagong pagduda at isang liit na bukas sa isang malaking tanong. Isang umaga, dumating si Mang Benigno, kaibigan ni Ramon, matahimik at may dalang impormasyon. Huling sinabi niya na may kailangang ayusin. Ani Mang Benigno, ang mga palad niya ay malikot sa ilalim ng lumang sombrero. May dala siyang mga envelope. Sinabi niyang importante. Hindi malinaw ang ibig sabihin, ngunit ang mga pangungusap na iyon ay naglatag ng kakaibang biga. Ang pag-alis ni Ramon ay hindi simpleng pagkawala. May mga dahilan na nakasilid sa mga lihim at sa kasaysayan ng kanilang bayan. Ang mga pahayag na iyon ay parang mga buta sa pader na napakaunti lamang ang liwanag na pumapasok. Sa barangay hall, napansin ni Maria Liza ang isang lumang talaan, mga pirma ng mga pamilya, kasulatan tungkol sa lupa at pangakong dapat tuparin. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay kasama sa listahan ng isang kasunduan bago pa siya ipinanganak. Isang lumang kasunduan ang nagsabing may kondisyon ang pagmamana. Kung lalabag, may kalalabasan itong hindi maganda. Ang mga detalyeng iyon ay hindi kailangang magpaliwanag ng buo para maramdaman ang bigat. Araw mga bangawang tinakpan ng alikabok na kailangang sipin. Habang naglalakad siya sa palengke, kumakalat sa hangin ang amoy ng bagong pritong isda at ng paminta. Dito niya napaisip ang mga maliliit na alaala. Si Ramon noong bata pa, tumatawa sa tabi ng dagat, hawak ang isang maliit na kahon na may selyo. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit hindi siya unang nasabihan? Bakit isang liham lamang ang ipinadala? Ang mga tanong na ito ay nagiging sapot sa isip niya, at habang sinisira niya ang mga ito sa bawat maliit na gawain, lumalabas ang mga hibla ng isang masalimut na kwento. Pagbalik sa bahay, isang gabi, may natagpuang kahon sa tabing daan, mga alahas na may tatak na RER, mga maliit na palamuti na posibleng pagmamay-ari ni Ramon. Kung ang mga iyon ay pagmamana o pamunit lamang, hindi malinaw. Ngunit ang bakas na iyon ay nagpapaalala na may mga bagay na hindi sinasabi ng mga tao, hindi dahil sa kalimutan, kundi dahil may takot sa pagbubunyag. Ang tanong ay, kung may itinagong katotohanan, sino ang pipiliing ilantad ito at bakit ngayon ito lumilitaw? Nagbago ang paraan ng pamumuhay ni Maria Liza. Hindi na siya nagtatago sa kahihiyan. Siya ay kumikilos. Binuksan niya ang kanyang kakayahan sa pananahi upang kumita at upang muling itayo ang sarili. Ang bawat damit na tinatahi niya ngayon ay may maliit na tanda, isang sinulid na renda, isang butil na tinitingnan ng liwanag, mga palatandaan na hindi na siya ang babaeng iniwan, kundi isang babae na muling sumusulat ng kanyang kapalaran. Siya ay nagsimulang tumanggap ng mga order mula sa kapitbahay, at kahit ang mga dating nagmukmuk ay bumabawi ng tanaw sa kanya kapag nakita ang kalidad ng kanyang gawa. Ngunit hindi nagtagal, may liham na dumating, imbitasyon para sa isang pagtitipon sa lungsod ng Lipa. Ang sulat ay may tono ng formalidad, tila oportunidad ngunit may paalala, maging maingat sa mga taong magpapakilala sa ilalim ng ngiti. Bakit siya iimbitahin? Ano ang layunin ng mga nagpadala? Maaaring sagot iyon o bitag. Ang imbitasyon ay may isang maliit na marka sa gilid, parang selyo ng isang lumang grupo sa bayan. Isang simbolo na dati niyang nakita sandali lang sa isang sulat. Ang paulit-ulit na marka ay naging isang bagong palaisipan. Habang binubuo niya ang kanyang desisyon, may bagong damdamin sa kalooban niya. Ang takot ay nasa tabi, ngunit mas malakas ang kuryosidad at ang paninindigan. Ang pagtitipon sa Lipa ay maaring magdala ng sagot o maglalantad ng mas malalim na lihim sa likod ng pag-alis ni Ramon. Sa huling sandali bago siya umalis, napagmasdan niya ang larawan nila sa lumang wallet. Ang mukha niya ngayon ay may ibang apoy. Hindi lang galit,
kundi determinasyon na hanapin ang buong katotohanan at hindi hayaan ang iba na magdikta kung ano ang dapat niyang malaman. Sa kalye papunta sa terminal ng bus, may napansin siyang maliit na detalye sa gilid ng isang sober, bahagyang marka ng tinta, parang bakas ng isang selyo na paulit-ulit lumilitaw sa kanilang mga dokumento. Hindi niya ito pinansin sa simula, ngunit ngayon ay alam niyang hindi basta-basta iyon. Ang marka ay parang paalala. Ang lihim na ito ay hindi lamang tungkol kay Ramon o sa kasal. Ito ay bahagi ng mas malaking imehe. Isang sistema ng pangako at kapangyarihan na matagal nang umiiral sa paligid nila. At habang umaakyat siya sa bus patungong Lipa, umapasok sa isip niya ang isang simpleng tanong na hahantong sa susunod na kabanata. Sino ba talaga ang may hawak ng mga piraso ng kwentong ito? At handa ba siyang harapin ang sagot? Bumukas ang pinto ng maliit na kainan sa Lipa at sumilip ang umaga. Nangingilag pero determinado. Nakaupo si Maria Liza sa sulok, hawak ang lumang larawan nila ni Ramon at ang bawat tunog sa paligid, ang pagkalatag ng diaryo, ang hagod ng tray, ay tila pumapatid sa ritmo ng kanyang dibdib. Hindi nagtagal, may dumaan na pamilyar na anino. Tumingin siya at napatigil ang mundo. Si Ramon, basang-basa ang hairline, may pilat sa braso, naglalakad na tila may pabigat sa balikat. Hindi siya agad tumayo. Ang pagitan ng kanilang dalawang silip ay parang isang eksenang sinimulan sa mabagal na pag-ikot. Mga mata na nagbabante, mga labi na naghahanap ng katwiran. Maria, ang boses niya, may pagod, may init. Hindi ako umalis dahil ayaw kita. Kumurot ang puso ni Maria Liza. Alam niya ang tinig na iyon. Ngunit may bakas ng ibang tao sa mga mata ni Ramon, isang lalaki na sinaktan ng mundo at may dalang lihim. Bakit ka umalis sa araw ng kasal? Tanong niya ng tuwiran. Hindi bagong tanong pero mas mabigat ngayon. Si Ramon ay tumingin sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana at ngumiti ng maiksi. May nagbanta sa akin, sabi nila, kung mananatili ako, panganib ang darating sa pamilya mo. Ang mga salitang iyon ay hindi agad umabot sa loob ni Maria Liza. Naglakbay ang kanyang isip sa bawat sulok ng kanilang nakaraan. Ang madaling tawa ni Ramon, ang lihim na pagdating ng mga sulat, at ang mga pangakong bumulong sa dilim. Sabi ni Ramon na may taong nagngangalang Don Correa, isang pangalan na mabigat sa bawat bibig ng bayan. Ang pangalan nito ay may tunog ng yaman at ng galit na kayang ipataw ang kapangyarihan. Lumoyo ako dahil mahal kita, pahabol niya, ngunit ang mga salita ay parang palamuti na nabalot sa pag-aalinlangan. Ano ba talaga ang hangad ng mga ito? Ang pag-iwas ba niya ay sakripisyo o isang taktikang nagtatago ng katotohanan? Habang naglalakad silang magkasama palabas ng kainan, napansin ni Maria Liza ang maliit na peklat sa kamay ni Ramon. Hindi kaugnay sa aksidente, kundi marka na nakaraang pagpupunyagi. May dala din siyang maliit na sobre na napunit ang gilid, may bakas ng putik. Ano yan? Tanong niya. Si Ramon ay hindi agad sumagot. Inisil lang ang sobre habang nakatingin sa lupa. Pagkatapos ay bumulong. Sa Cavite, may nangyari noong 2 taon ang nakalipas. May kasunduan na hindi nila pinapakita sa amin. Ang pangalan ni Teresa lumabas muli sa isang tala na ipinakita kay Maria Liza, sa litreto sa loob ng wallet, sa isang piraso ng papel na nabasa ng ulan. May koneksyon ba si Teresa kay Don Correa? Mahina ang tanong ni Maria Liza. Si Ramon ay huminga ng malalim. Ang boses niya ay nagbago. Si Teresa, nawala siya ilang taon na ang nakakaraan. Pero may mga bagay na sinasabi ang mga tao. May ugnayan siya sa pamilya nila Don Correa. Nang maglakad si Maria Liza pauwi, napunuan siya ng alon ng damdamin, galit, pag-aalinlangan, at isang mainit na pagnanais na maghanap ng katotohanan. Ngunit may bagong komplikasyon. May nagpadala sa kanya ng larawan sa telepono, isang lumang bahay sa tabing dagat, may bakas ng apoy sa pinto. Walang pangalan ang nagpadala, isa lang ang pahiwatig. May koneksyon si Ramon sa lugar na iyon. Bakit niya hindi ito nabanggit dati? At ano ang ginawa niya sa Cavite na tila may humawak na kapangyarihan sa kanya? Sa sumunod na araw, nagpasya si Maria Liza na pumunta sa Cavite. Hindi para magreklamo, kundi para magtanong at para damin kung ano ang nangyari.
Ang biyahe ay maikli pero puno ng tensyon. Sa bus, ang bawat tanawin ay tila nagdadala ng pahiwatig. Pagdating niya sa lumang bahay sa tabing dagat, ang bakas ng apoy ay sariwa pa sa pintuan. May mga guhit ng sapatos sa buhangin, parang nagmadali ang mga nagdaan. Sa bandang likod, may maliit na papel na nakaipit sa isang pako, isang piraso lamang. Huwag hanapin kung ayaw mong makita. Ang mga salita ay parang sumpa at payo ng sabay. Nawala si Teresa o nag-iwan siya ng babala. Habang pinagmamasdan ni Maria Liza ang bakas sa sahig, may narinig siyang yabag, mabilis, malapit. Himahampas ang puso niya at ang lahat ng determinasyon na pinanday mula sa kahihiyan ay nagiging mas matalim. Hindi na ito basta pagnanais na may balik ang dangal. Ito ay paghahanap ng katotohanan at pagliligtas sa sarili mula sa mga tanikala ng iba. Sa pagtipo na impormasyon, may tumunog muli ang telepono ni Ramon. Isang text na nagpapakita ng isang selyo na paulit-ulit niyang nakita sa mga dokumento. Ang markang iyan ay tila tagapagpahiwatig, hindi simpleng alitan, ngunit isang organisasyon na may mga kamay sa mga desisyon ng bayan. Sa isang iglap, naalala ni Maria Liza ang mga pahina sa lumang diary ni na Lola Corazon, ang mga liham na may markang iyon. Ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang pamilya? Habang bumabalik sila sa bus pauwi, may dumaan na isang kotse na mabagal ang pagdaan. May dalawang lalaki na tumingin sa kanila. Hindi ito aksidente, parang babala. Ngunit sa halip na matakot, may bagong apoy sa mga mata ni Maria Liza. Ito na ang kanyang oras na humarap at hindi tumakbo. May isang tanong na nananatiling nakabitin sa hangin. Kung si Ramon ay umalis para protektahan sila, sino ang nagpapadala ng mga babala? At bakit paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Teresa sa gitna ng lahat ng ito? Tahimik ang loob ng lumang bahay ni Lola Corazon at ang mga anino ng lumang larawan ay parang mga saksi sa isang kasaysayan. Pumasok si Maria Liza na may daladalang mga sulat at larawan. Bawat piraso ng papel ay mabigat na tulad ng bato sa palad niya. Sa gitna ng sala, nakaupo si Teresa, mas matanda, mas mahinahon, ngunit may ningning sa mga mata na para bang nakakita na ng maraming bagay. Himinto si Maria Liza sa harap niya at sa unang salita ni Teresa, kumunot ang noo niya. May mga bagay na ipinipigil na marami dahil takot sila sa mawawalang control. Sumagot si Teresa ng mababa. Nakaawang-awang ang boses. Hindi mo lang alam kung paano nakatali ang pamilya Correa sa maraming desisyon dito. May kasunduan na lumipas, isang pangakong nagpapanatili ng kapangyarihan. Inilabas niya ang isang lumang dokumento na may selyo. Ang marka na paulit-ulit na nakita ni Maria Liza sa mga liham ay nandiyan din ang puso niya ay kumabog ng mas mabilis. Sino ang nagbanta? Tanong niya. Sila, bulong ni Teresa, ang ilang may kayamanan at takot na pinananatili ang kanilang pangalan kahit sa pamamagitan ng pananakot. Habang binabasa ni Maria Liza ang mga tala, bumabalik ang mga alaala na hindi niya pinapansin bago, ang malungkot na tingin ni Ramon sa gabi, ang biglaang pag-alis, ang mga sulat na unti-unting naglaho. Nabunyag ang mga pangalan, mga official, ilang may-ari ng lupa, at isang pangalan na pamilyar, Corazon del Rosario. Ang pangalan ng ina niya ay nakalista sa isang kasunduan, may kondisyon na, at ang kondisyong iyon ay may kaparusahan. Kung lalabag, paliwanag ni Teresa, may paraan sila para ilayo ang sinuman, hindi lamang sa yaman kundi sa dangal at kaligtasan. Naglabas si Teresa ng isang larawan ni Ramon kasama ang isang lalaking may hawak na dokumento. Noong araw ng pagpupulong sa Cavite, sabi niya may ultimatum. Sila ang nagsabi, iwanan ang kasal o may kapangyarihang isa sa dawa na maglalagay ng panganib sa mga inosenteng tao. Ang mga salitang iyon ay tumalbog sa dibdib ni Maria Liza. Ang mundo niya ay nagwabog muli. Hindi ito simpleng pagpapakasal na nasira. Ito ay nagiging bahagi ng isang lumang laro ng kapangyarihan kung saan ang mga buhay ay pangkaraniwan lang na taya. Ang galit ni Maria Liza ay sumiklab, hindi lamang dahil siya ang iniwan, kundi dahil ginamit ang kanyang pag-ibig bilang kasangkapan. Ngunit hindi sapat ang galit. Nais niya ng ebidensya. Tinuro ni Teresa ang isang lumang locker sa lipa
at inabot ang isang maliit na susi, isang piraso ng metal na may bigat ng posibilidad. Nandoon ang mga tala, ani Teresa, mga resibo, pirma at mga pangalan ng tumanggap. Ngunit mag-ingat ka, kapag binuksan mo, hindi ka na nag-iisa sa paghahanap. May kasamang babala ang susi, may mga mata na nagmamasid. Ngunit para kay Maria Liza, ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang lakas. Dala niya ang mga dokumento at habang pinipiga ng mga daliri ang susi, naiisip niya ang mukha ni Ramon na puno ng pilit at pagod. Kung totoo, sigaw sa isipan niya, kailangang malaman ng lahat. Ngunit alam din niya na ang katotohanan ay may presyo. Sino ang magtatanggol sa kanila kapag lumabas ang anino ng Korea? Sino ang maglalantad ng mga pangalan na matagal nang nakasilid? Bago umalis, ipinakita ni Teresa ang isang kwintas na may selyo ng Korea, maliliit na butil na may bigat ng babala. Dumating ito kamakailan, ani Teresa, at ang kanyang mga mata ay hindi na kunwari. Isang paalala, hindi pa tapos ang laban. Sa sandaling iyon, nainitin ang dugo ni Maria Liza, hindi na niya tatanggapin na sila'y mga paon lamang. Ang maliit na selyo ay nagiging simbolo ng isang sistemang kumakain ng katauhan at nananatiling lihim hanggang sa may magsiba. Habang naglalakad siya sa gabi papunta sa terminal ng Lipa, napuno ang isip niya ng tanong, bakit kailangang magsakripisyo? Ano ang halaga ng isang pangalan kumpara sa buhay ng mga tao? Ang susi sa bulsa niya ay malamig, at ang bawat hakbang ay parang pagtibok ng puso na may bagong ritmo, hindi na takot lamang, kundi tiyak na pagkilos. Isang text ang dumating sa telepono ni Ramon. Isang selyong pamilyar ang ipinakita sa screen. Nagsasabing may mga taong nagmamasid at may naghahabol ng katahimikan. Sa pagbukas ng locker, maaaring lumabas ang dokumentong maglilinis sa pangalan ni Ramon o magbubukas ng pinto na ipinagmamalaki ng mga may kapangyarihan. May panganib, may posibilidad. Inilit ni Maria Liza ang sarili na huminga ng malalim at tinanong ang sarili, handa ba siyang harapin ang mga taong magtatangkang itago ang katotohanan? Handang isugal ang katahimikan ng bayan para sa katotohanan? May kumatok sa bahay, mabigat at tahimik, at sa ilalim ng pinto ay may naiwang maliit na piraso ng pepel na may marka ng selyo. Walang pangalan, walang paliwanag, tanging babala, huwag maging mapagmadali. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang napuno ng determinasyon. Hawak ang maliit na susi, naalala niya ang mukha ni Ramon, ang tono ng kanyang tinig, at ang pangakong hindi niya sinasadya na gawin na ngayon ay isang misyon. Ang susi ay hindi lamang magbubukas ng locker, magbubukas ito ng pinto patungo sa isang tunay na pangalan, at marahil sa isang mas malaking panganib. Sa huling sandali bago siya umalis, tumingin siya kay Teresa. Kung papasok ka rito, ani Teresa, huwag mong akalain na walang pagkakakilala sa iyo ang tataas sa kanilang puwesto. Ang mga salitang iyon ay hindi takot pampigil. Ito ay paalala ng tunay na halaga ng kilos. Si Maria Liza ay tumayo, inilagay ang susi sa bulsa at dahan-dahang lumakad sa dilim ng daan, hindi para magtago, kundi upang hanapin ang isang kwento na matagal nang itinago sa ilalim ng mga ngiti ng bayan. Ang araw ng paglalantod ay dumating na parang hangin na naglilinis ng lahat ng alikabok. Maaga pa lamang nang naglakad si Maria Liza papunta sa lumang barangay hall. May maliit na susi sa bulsa at mga dokumentong kinuha mula sa locker. Ang kalsada ay payapa. Ang katahimikan ay parang kumot na nagtatago ng bulong. Sa loob ng opisina, ang filing cabinet na matagal nang nakasarado ay naghintay. Bumulwak ang liwanag nang buksan niya ang drawer. Mga papel na tinahi ng panahon, resibo at pirma nina Don Correa at iba pang opisyal ang sumalubong sa kanya. Isang sobre ang may tala. Kung ang mga ito ay isisiwalat, may kapalit na paghihiganti. Nanginig ang kamay ni Maria Liza. Ang bawat nakasulat ay parang apoy. Ang bawat pangalan ay parang label ng isang lihim na hindi dapat hawakan. Si Ramon ay nasa gilid, nakaawang ang bintana, at ang muka niya ay may halo ng takot at pag-asa. Kung lalabas ito, sabi niya, maaari may masamang mangyari. Ngunit ang galit at pag-ibig ni Maria Liza ay nagbigay ng tapang. Saan tayo magsisimula? Tanong niya. Ang sagot,
Ipapaskil nila ang mga dokumento sa pahayagan ng lipa, ilalantad ang nakatago. Hindi nag-isa sila. Dumating si Mang Benigno na may kamera, si Tita Rosa at ilang kapitbahay na handang maging saksi. Ang maliit na pangkat ay parang isang luntiang tali, hindi malakas ngunit sapat upang hilahin ang katotohanan palabas. Habang binubuksan ang mga dokumento sa harap ng maliit na mikropono, may dalawang lalaki ang nasa labas, mga kinatawan ni Don Correa. May ngiting malamig. Hindi nagtagal, ang kamera ay nag-zoom in sa mga papeles, pirma, selyo, tala ng bayad at isang nota tungkol sa isang operasyong isinagawa 2 taon ang nakalipas. Isang pulong sa Cavite na nag-iwan ng ultimatum. Biglang tumunog ang telepono ni Ramon. Isang numerong hindi nakalista. Tinuro ni Teresa ang bintana at sinabi, nakikita nila. May mabagal na sasakyan sa labas na umikot. May 2 anino sa loob. Ang oras ay bumibilis. Ang katotohanan ay nagsisimulang magbago ng posisyon ang mga tao. Ang mga kinatawan ni Don Correa ay naghulog ng babala, mga abogadong handang manghimasok at mga nota na nagbabanta ng kaso. Ang mga mata ng ilang opisyal ay kumunot. Ang taktika ay lumalabas. Takutin ang mga naglalantad. Ngunit may bago din silang sandata, mga pangalan at resibo na hindi madaling itanggi. Sa mukha ni Maria Liza, ang takot ay napalitan ng tukso ng hustisya. Tumayo siya, hinawakan ang dokumento at boses niya ay malinaw. Hindi dapat niloro ang pagmamahal ng tao, ang sabi niya sa harap ng nagtipong tao. Bumagsak ang salita niya sa katahimikan. May mga ulo na yumuko, may mga lihim na nakikiskisan. Hindi naglaon, lumabas si Don Correa, matikas ang anyo, boses niyang malamig at tinawag ang mga abogado. Naglabas sila ng formal na pahayag laban sa publiko, nagsabing may paglabag sa kontrata at pagbabaluktot ng katotohanan. Ngunit ang mga dokumento ay nasken, naipadala sa iba't ibang pahayagan at ang balita ay kumalat. Ang bayan ay nagigising sa isang umagang mapuro na puno ng tanong. Sino ang mananagot? Sa labas ng barangay hall, may nag-ikot na maliit na grupo, mga mukha ng nagngingit-ngit ngunit may hawak ding larawan. Isang lalaki ang sumigaw at nagpakita ng litreto ng lumang bahay na nasunog. Sinigaw ang pangalan ni Teresa. Umusbong ang panibagong tensyon. Ang pangalan ni Teresa ay binubulong muli. May galit, may takot, may pagnanasang itulak ang katotohanan sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Ramon si Maria Liza at inabot ang isang maliit na kahon. Nakuha ko ito sa bahay na nasunog. Sabi niya, ito ay kay Teresa. Bumulwak ang luha sa mga mata ni Maria Liza, hindi ng kahinaan kundi pagluha ng pagkilala. Ang maliit na kuwinta sa loob ng kahon ay may selyo na pamilyar ngunit hindi lubos niyang natutuhan. Ang damdamin ay malinaw. May koneksyon, may pinagsamang kasaysayan na kailangang iligtas. Hindi pa tapos ang gabi. Sa plaza, may isang taong nakatingin mula sa dilim, isang anino na tila sumusubaybay. Ang pagsisikap nila ay nagbanta sa isang matagal na balancing sistema. Kinabukasan, ang pahayagan ay may headline, kasunduan o komplot, bayan nagsisiyasat. Ang mga opisyales ay nagtatanggol, may nagbabanta ng kaso, may mga ulat na may mga taong handang tanggalin ang anino. Ngunit sa gitna ng ingay, may isang bagay na hindi mabibili, ang dignidad na muling naibalik kay Maria Liza. Tumayo siya sa munting entablado at humarap sa mga katao. Hindi ako ang babaeng iniwan. Saad niya, ako ang taong nagbabante sa katotohanan ng maliit nating bayan. Sandali lang ang tumigil. Sa kanyang tinig may tulay ng pagbabago. Ngunit may isang liham pa rin sa bulsa ni Ramon. Isang pirasong pepel na hindi pa nabubuksan. May bahagyang marka ng usok. Ang mukha ng isang taong nasa dilim ay muling lumingon sa kanto at may kumikislap na ilaw ng sasakyang dahan-dahang umikot. Ang huling kuha ay close-up sa mukha ni Maria Liza. May luha, may tapang, may pagbabago. Sa likod niya, ang bayan ay nakakaroon ng maraming tanong. Sa isang sulok, may kumikislap na ilaw, isang sasakyang pumapaloob. May isang pangalan sa pepel ni Ramon na hindi pa nabubuksan. At sa mga mata ni Maria Liza, may apoy na hindi madaling patayin.